Good day mga Lods. So sa video natin ito, ating pag-uusapan itong naturalization ng Isimbi import na si Benny Boatwright. At atin ding alamin ang totoong balita sa pagbabalik nitong si Justin Brownlee para sa Gilas, Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So nakaraang linggo nga mga Lods ay pumutok nga itong balita na si Coach Tim Con na nga ang permanent Gilas Pilipinas coach, at dito rin ay nagbigay din siya ng kanyang 12-man pool lineup at kapansin-pansin na kasama nga itong si Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. So baka isa ka rin dito mga Lods sa nagtataka bakit isinama ni Coach Tim Con itong si Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas, ganong wala pa namang kasiguraduhan kung makakapaglaro ito si Justin Brownlee. So ngayon mga Lods ay mabubunutan na siguro tayo ng tinik dahil ayon dito sa balita ng Spin.ph ni Ruben Terrado, Justin Brownlee cleared to play for Gilas in FIBA Asia Cup qualifiers. So good news nga ito mga Lods. At ito nga, sinasabi natin, may alam talaga si Coach Tim Con dito. Kaya nga ito ginawa niyang naturalized player itong si Justin Brownlee. So ayon nga dito sa karagdagang balita, pwede na maglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas ngayong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers ayon sa SBP. At ayon din sa SBP, ang FIBA ay nag-issue na ng notice of charge carrying tungkol nga doon sa doping test ni Justin Brownlee sa nakaraang Asian Games sa China nga ito ginawa. At alam naman natin mga Lods, dito nag-celebrate tayo na nakuha nga ng ating Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa 61 years natin na pagsali dito sa Asian Games sa aras dito sa basketball. So ngayon itong si Justin Brownlee mga Lods ay magandang balita nga ito. Ayon din dito sa Spin.ph ng Spin.ph staff, Justin Brownlee sacrifice lead to timely reinstatement ayon kay Miss Erica D. So sakripisyo nga talaga ang ginawa ni Justin Brownlee nga mga Lods dahil hindi nga siya naglaro para dito sa kanyang kupunang Barangay Ginebra San Miguel. Simula nung na-test siya, hindi na nga siya naging active dito sa basketball. At sabi nga ni Miss Erica D, masayang masaya kami. Siyempre, we were really hoping that he could play for Gilas Pilipinas. So siyempre, sino ba naman ang hindi sasaya sa isang Justin Brownlee na nakapagbigay sa atin ng gintong medalya at karangalan para sa bansa. At alam natin dito nga mga Lods, kahit hindi binabalita ito, ginagawa ng paraan dito ng SMC, SBP at saka itong MVP patungkol dito sa pagtulong kay Justin Brownlee. Kaya siguro dito nga mga Lods, tahimik lang din ang FIBA patungkol dito sa kanyang issue. Ngayon alam na, mayroon na nang silang binigay na 3 buwan mga Lods na itong kanyang penalty ni Justin Brownlee. So expected na nga itong si Justin Brownlee nga mga Lods na magbabalik sa bansa ngayong linggo. Ayon nga yan sa report din ng Spin.ph dahil itong following the naturalized player clearance from FIBA, dahil binibigyan na nga siya dito ng clearance ng FIBA na makapaglaro para dito sa Gilas Pilipinas. So ang kagandahan dito nga mga Lods na naging yung 3 buwan na suspension nga o charge dito kay Justin Brownlee ay simula nung na-test nga siya na positive ito sa pinagbabawal na substance, ay hindi, alam natin si Justin Brownlee hindi na nga siya naging active para dito sa Gilas Pilipinas at sa kanyang kupunang Barangay Ginebra San Miguel. So doon pa lang, ayon nga kay Miss Erica D, nagsimula na nga doon voluntary itong suspension ni Justin Brownlee. At ito nga yung sinasabi niya, ito yung nakatulong dito kay Justin Brownlee para ngayon nga ay timely nga makakasama na siya sa Gilas Pilipinas dahil doon sa ginawa nga ni Justin Brownlee na sakripisyo. So hindi alintana ni Justin Brownlee na hindi nga siya makakapaglaro para sa Barangay Ginebra San Miguel. Hindi rin niya alintana na hindi siya makakabalik agad dito sa Gilas Pilipinas. Pero tulad ng sinabi natin, alam natin na kumikilos dito ang ating mga kinauukulan regarding dito nga sa kaso ni Justin Brownlee. At alam natin, binigay nila lahat ang suporta dito kay Justin Brownlee. Kaya itong si Justin Brownlee na nahimik nga siya at
inilagay niya yung sarili niya doon sa suspension na maaring ang ipataw sa kanya kahit wala pang pinapalabas yung FIBA. So ngayon na naglabas na ngayong FIBA ng 3 months, pumasok doon mga lods itong kanyang ginawa na sakripisyo ni Justin Brownlee. Kaya ngayon si Justin Brownlee, asahan natin makakapaglaro na si Justin Brownlee para sa FIBA Asia Cup Qualifiers first window. So magandang ginawa nitong SBP, lalong-lalo na itong pagpupursige nila dito sa kaso ni Justin Brownlee. So mabuhay ang SBP, mabuhay ang Gilas Pilipinas, mabuhay ka Justin Brownlee. So ngayon puntahan naman natin mga lods itong balita sa import ng San Miguel Bearmen na si Benny Boatwright. So ayon nga dito sa report, itong si Benny Boatwright ay kursonada nga ni Coach Tim Con na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. So matatandaan natin mga lods na itong si Benny Boatwright ay kamakailan lang nakalaban nga ito ng Barangay Ginebra San Miguel versus nga ng San Miguel sa PBA Commissioner's Cup semifinals. Kaya dito nga mga lods, nagawan nga ng paraan ng San Miguel Bearmen dahil sa tulong nga nitong si Benny Boatwright na makalusot dito sa semifinals kalaban itong Barangay Ginebra San Miguel ni Coach Tim Con. So ayon nga dito sa mga papuri ni Coach Tim Con na itong si Benny Boatwright ay kahalin tulad nga ang laro nito kay Arwin Santos. Ang matindi pa dito sa sinabi ni Coach Tim Con, hindi lang siya twice, 5 times, 10 times pa nga itong masigit kay Arwin Santos. So dito nga mga lods, ayon na nga dito sa report ni Sir Snow Badwa ng Spin.ph, consist filler sent to Gilas naturalized player target Boatwright. So ibig sabihin nga dito mga lods, may pinadala na silang invitation or anumang letter dito kay Benny Boatwright sa kampo ni Benny Boatwright na ang Gilas Pilipinas ni si Coach Tim Con ay interesado nga na siya ay maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ayon nga dito sa karagdagang report, his focus on building the best Gilas Pilipinas lineup. So si Coach Tim Con, yun ang focus niya. Kaya kung gugustuhin man niya itong si Benny Boatwright na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas, yun dahil sa kagustuhan nga na ni Coach Tim Con na palakasin itong samahan ng itong Gilas Pilipinas. So ayon nga dyan sa kanya, alam naman natin na itong si Benny Boatwright nga ay may kakayahan para maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. So yun ang matindi dito kasi itong si Coach Tim Con nga mismo, choice nga niya ito si Benny Boatwright na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas, as long as ngayon nga lalong lalo na siya ay ang permanent head coach at least 4 years 4 years span dito sa Gilas Pilipinas. So ganun katindi na pupwede nga talaga itong si Benny Boatwright ang maging isa sa maging naturalized player. Ayon nga dito sa karagdagang report, we have sent feelers to him but certainly nothing definite, ayon kay Coach Tim Con. So wala pang kasiguraduhan pero nagbigay na nga sila ng pahiwatig o sulat kung anumang mensahe patungkol dyan sa kagustuhan nila. So itong si Benny Boatwright, 37.2 average, 11.8 ang kanyang rebound. So ganun katindi itong si Benny Boatwright dito sa San Miguel Bearmen, which is simula nung pumasok ito sa San Miguel Bearmen mga lods, hindi pa ito nakakatikim ng talo. Mayroon na siyang 10 game winning streak dito sa San Miguel Bearmen. So sino ba naman ang hindi magkaka-interest dito sa performance ng isang Benny Boatwright? So good luck Benny Boatwright at good luck Gilas Pilipinas. Good luck Coach Tim Con. Maraming salamat mga lods.